Kasal? Ani Kevin, nakatitig kay Ivana at saka nagkibit balikat na napailing. Sir Kev, paano kung magbunga nangyari sa atin? Handa si Ivana sa rejection, sanay siyang ayawan at tanggihan, pero ba't pakiramdam niya hindi sa pagkakataong to? Hindi basta nabubuo ang bata na isang beses lang, maliban na lang kung napahinto sa pagsasalita si Kevin. Alam niya naman, posible din naman iyon. Pero sa consequences, handa ba siya? Magiging katawa-tawa siya sa lipunang kinabibilangan. Sir Kev, Ivana, huwag kang mag-overthink. Hindi ka pa naman buntis. Paano nga ako mabuntis ako? Tinatansya ni Ivana ang kaharap. Humugot muna ng malalim na hangin si Kevin saka muling nagsalita. Hindi ko pababayaan ng bata, pero hindi kita maaaring pakasalan, Ivana. Mabilis na rumihistro ang kirot sa dibdib ni Ivana. Taragis, bakit ang sakit? Hindi kasali sa plano niyang masaktan. Ivana, may girlfriend ako, at yung agwat at pagitan ng estado natin sa buhay. Napahinto sa pagsasalita si Kevin. Unang beses na pakiramdam niya kailangan niyang ingatan ang damdamin ni Ivana. Dahil ba mahirap lang ako at nagmula sa club? Pokpok na hampas tupa? Mabait na ngumiti si Ivana. Tanggap ko naman. Ivana, Sir Kevin, di ako mamamatay. Kahit paulit-ulit pa yung ipamukha sa akin, sanay ako. Pero nanubig ang mga mata ni Ivana. Natitigilang tinitigan ni Kevin ang dalaga. Tila may bahagi ng damdamin niya na nag-uudyok sa kanya, nayakapin to ngunit nagpigil siya. Pinipigilan niyang muling matukso at mahipnotismo ng karisma ni Ivana. Aaminin niya sa sarili na gusto niyang may mangyari ulit sa kanila ng dalaga. Magsisinungaling ang nasa pagitan ng mga hita niya. Pero tulad ng sinabi ng dalaga, paano ko magbunga? Ako ang bahala sa pagpapagamot sa tatay mo. Pag-aaralin ko pati mga kapatid mo sa isang kondisyon. Matamang nakatitig si Kevin sa magandang mukha ng dalaga. Napamaang si Ivana. Isa sa pangarap niyang maipagamot ang kanyang itay. Kondisyon? Hindi ka na kailanman babalik sa club. Hindi ka magpapahawak sa ibang lalaki. Nakatiimbagang si Kevin, seryoso nitong turan. Naisip niya pa lang na pinagpapasapasahan ng ibang lalaki ang katawan ng dalaga, nakaramdam na siya ng di maipaliwanag na inis. Shit! Selos! Parang ganon. Nakadama naman ng kilig si Ivana. Jojowain mo ba ako, Sir Kev? Pilyong biro ni Ivana na muling nabuhay ang pag-asa. Jowa? Kumunot ang noon ni Kevin. Jowa! Girlfriend! Nakangiting paliwanag ni Ivana. Napailing si Kevin. Tutulungan kitang maipagamot ang tatay mo. Maayos sa tirahan para sa pamilya mo. Napaawang ang bibig ni Ivana. Nangislap ang mga mata sa tuwa. Umamin ka nga, Sir Kev. Gusto mo ako ibahay, no? Ivana, gusto ko lang makabawi dahil doon sa namagitan sa atin. Saan ni Kevin? Paano ba niya ipapaliwanag sa kaharap na napakahalaga ng virginity? Palihim na nasaktan si Ivana. Hindi man niya aminin sa sarili, higit pa ron ang hangad ng puso niya. Pero ang pribilehiyong iniaalok ng binata, swerte niya pa namang maituturing. Kapag gusto mo na akong pakasalan, Sir Kev, sa parokya namin ha, sa Agapita, nakangiting sad ni Ivana. Naiiling na iniwan na to ni Kevin. Tumatawag na naman kasi si Camille. Mula nang dumating ang girlfriend niya, hindi na siya nito tinigilan sa pangungulit. Kung nakakatawa ang kakulitan ni Ivana, kabaliktaran naman to ni Camille. Naboboard siya sa walang katapusan nitong pagkukwento tungkol sa business trip nito abroad. Kinainipan niya bawat sandaling kausap si Camille. Tulad ng pinangako ni Kevin, pinagamot nito ang tatay ni Ivana. Kinuha na isang magaling na physical therapist, regular check-up sa isang mamahalin at pribadong ospital, scholarship naman para kay Alexis. Hindi mo pa kasi inihingan kahit 5 milyon? Mukha pa namang may gusto sa iyong mistisong bangus na yon. Ines sa tinignan ni Ivana si Oliver. Pabigat na nga, mas pa ng sompling doble sa pagkatao niya. Hindi utu-uto sa Sir Kevin. Pasalamat pa nga tayo na ipapagamot ang tatay. Okay na yun. Nakadama siya ng Ines na sumama pa to sa nilapitang apartment ng kanyang pamilya. Ano bang silbi at ambag ng kuya niya? Wala naman. Eh di ituin mo. Bobo mo, Ivana. Gamitin mo yung utak mo para hindi lang sa apartment mo pinatitirang pamilya mo. Saad ng kuya niya na makapal ang pagmumukha. Pigil ang Ines na inirapan na lang ito ng dalaga. Nakakapagod ang sama ng pag-uugali ng kuya Oliver niya, pero may magagawa ba siya? Binalingan niya si Alexis na abala sa paggawa ng research paper. May sarili tong laptop sa tulong pa rin ni Kevin. Ate, mabait yung boss mo no? Tapos pogi pa? Kinikilig na humagikik si Alexis. Tumango lang si Ivana.
Sulit para sa kapalit at desisyon niyang ibigay ang pagkababae kay Kevin. Ang matagal niyang iningatan ng mahabang panahon. Bakit nga ba birhen siya sa kabila ng maruming trabaho? Humugot siya ng malalim na hangin. Yon ay dahil mas pinipili niyang sa bibig magpatira at hindi sa kanyang petsay. Naging wais at tuso siya sa larangan ng sex. Sinumpa niyang mapupurita lang sa tamang lalaki ang kanyang virginity. Sa lalaking karapat-dapat. Ivana! Nalingon ni Ivana ang pinagmula ng tinig. Nagkasalubungan ng paningin nila ni Kevin. Ano na naman ba ang ginagawa nito dito? Napasinghap ang dalaga. Ang sarap sa pakiramdam na ipinadarama nitong espesyal siya para dito. Nanggigigil tuloy siya kapag naiisip na may girlfriend ito. Parang ang sarap tuloy ipatumba ni Camille. Tudyo ng evil side ng dalaga. Sir Kev? Nagkatinginan sina Alexis at Oliver. Napangisi ang huli. Sinusundo na kita. Magmerienda ka muna, bayaw. Ang luwang ng ngiti ni Oliver na sumenyas pa kay Alexis na ikuha ng mamemerienda ang di inaasahang bisita. Bayaw? Pero tila hindi naman to pansin ni Kevin na umikot ng paningin sa kabuuan ng apartment na siya rin nagbabayad ng monthly rental. Sir, di na sana kayo nag-abala pero salamat. Unang beses na naramdaman ni Ivana na nagbablush siya. Taragis, totoo palang kilig na napapanood niya lang sa mga Korean novela. Gusto ko rin makita ang nilipatan ng pamilya mo. Muli nitong tinignan si Ivana. Sir Kev, salamat ulit sa tulong. Totoo naman sa loob na saad ni Ivana. Nasa ospital pa ho ang tatay, mamaya pang uwi nila ng inay. Paliwanag niya kahit na hindi ito nagtatanong. Naman ni Ivana nagiging matinong babae siya sa harap nito. Tama nga si Lara, kayang baguhin ng pag-ibig ang lahat. Shit, umiibig nga ba siya? Tumango lang ito. Tinignan siya ni Kevin sa kamatiim na tinitigan. Sumama ka sa akin, may pupuntahan tayo. Nagpatiuna na tong lumabas ng unit ng dalaga. Nagtataka man sumunod dito si Ivana matapos magpaalam sa kapatid niya na babalik na siya ng mansyon. Tahimik na nag-obserba ang dalaga habang nasa biyahe. Ang hirap basahin ang iniisip nito. Bagamat naumid ang dila ni Ivana para magtanong. Nakapikit ang binata, kaya marahil tulog ito at ayaw niya namang istorbohin. Seryoso rin habang nagmamaneho si Mang Emil. Pinili na lang pumikit ni Ivana. Tama, itutulog niya muna. Hinayaan niya ang sariling langhapin ng men's perfume ng katabi hanggang sa makatulog. Nasaan tayo, Mang Emil? Umikot ang paningin ni Ivana sa paligid na pinuntahan nila. Isang semi-bungalow na nakatayo sa gitna ng malawak na bakuran, nagtataasan din ng iba't ibang punong kahoy at tanaw sa di kalayuan ang malawak na karagatan. Nanonood na sa kalamnan ng dalaga ang lamig ng simoy ng hangin. Nayakap niya ang sarili, nagpakalayo ng paligid sa kinalakan niyang squatters area. Walang nakakasulasok na amoy ng sigarilyo at amoy ng pusali. Walang tambay, malayo sa buhay na kinagisnan niya. Nasa rest house ka ng mga Martinez? Sagot ng driver habang binababa ang ilang gamit ng boss mula sa compartment ng kotse. Namilog ang mga mata ni Ivana na napatingin kay Kevin. Bakit tayo nandito? Ibabahay mo na ba ako? Ibabahay? Naiiling na naglakad na si Kevin. Sinabayan ni Ivana ang pagkakpang nito. Bakit nga tayo nandito? Pangulit ni Ivana. Gusto ko lang magpahinga, sagot ng binata. For 5 days. Sir Kev naman, baka naman bumaho na ako niyan ni hindi ako nakapagdalang bihisan, no? Ivana, wag mo muna akong kulitin. Umingo si Ivana. Nagtatanong lang, makulit agad. Maraming damit sa closet si Camille. Pwede mong gamitin? Tinungo na ni Kevin ang kitchen at nagtimpla ng sariling kape mula sa coffee maker na naroon. Nakasunod lang si Ivana. Marunong palang magtimpla ng sariling kape ang binata. Anang isip niya. Sanay siyang nakikitang nag-uutos lamang ito. Tahimik na umupo na si Kevin sa terasang naroon, nakaharap sa papalubog na araw habang nagsimulang uminom ng kapeng tinimpla nito. Umupo rin si Ivana sa upuang nasa tabi nito, nakikiramdam. May problema ka ba, Sir Kev? Hindi mo maintindihan, sagot nito. Napabuntong hininga si Ivana. Oo nga naman, ano nga bang alam niya sa mundo nito? Tila malalim ang iniisip nito kaya hinayaan niya na lang mapag-isa kahit ang gusto niya samahan patong tumunganga. Napapalatak si Ivana nang buksan ang closet ni Camille. Puro mamahalan at branded na mga damit ng dalaga.
Pumili siya ng summer dress na medyo sexy ang tabas. Magkasing sukat lang pala sila ng bunsong kapatid nito. Bareback na may mahaba ring neckline ang napili niya. Sasamantalahin niya ang pagkakataon na nakasama niya ng sari ni Nan ang binata. Nakadama siya ng init ng maisip na posibleng masundan pa ang nangyari sa kanila. Inaabangan niya naman talaga yon, ang muling makulong sa bisig ng lalaking pinapangarap na mapangasawa. Matapos mag-spray ng perfume na naroon, hinayaan niyang nakalugay ang tuwid at kulay ash blonde na buhok. Nagpahid lang siya ng manipis na face powder. Napangiti ang dalaga habang nakatitig sa salamin at pinagmamasdan na magandang mukha. Hanggang ngayon, di pa rin niya maintindihan kung saan siya nagmana dahil wala siyang kamukha sa alinman sa kanyang pamilya. Ayaw niya nang isipin pa kahit tuksong ipinapaalala na madalas siyang mabuli noon na hindi ang kanyang itay ang tunay niyang ama, kundi isang Phil-Am na nakilala daw ng kanyang inay Rosa sa club na pinagtatrabahuhan noon. Ano pa man, mas mahalaga pa rin mabuhay siya sa mundo, pariwara nga lang. Lihim na nagdiwang ang damdamin ni Ivana na makita kung paano siya titigan ni Kevin habang papalapit siya rito. Daman niya ang pagnanasa sa mga titig ng binata. Lalo niyang ginandahan ang pag-imbay ng balakang upang maging mas mukhang maging kakit-akit dito. Coffee again, sir? O ako? Mapanokso niyang tanong dito. Sumilay ang magkabilang dimples ito sa pisngi. Tipid itong ngumiti. Napapansin ng dalaga na papadalas ang pangiti nito, sapat para magdagdagan ang pag-asa niya na mapaibig ito. Umupo si Ivana malapit dito at pinag-cruise sa mga binti. Paano mo nagagawa yan? Pagkaraan ng ilang sandali, narinig niyang saad ng binata. Natigilan si Ivana, nilingon ito. Nagkasalubungan ang paningin nila. Seryoso ngunit tila malalim ang mga titig na yon. Makahulugan? Sir, bakit parang magaan para sa iyong lahat ng bagay? Nakatitig sa mga matang tanong nito. Tila tumagos naman sa damdamin ni Ivana ang tinura nito. Bihira siyang makausap ng matino at mukhang si Kevin lang nakakagawa nun sa kanya. Maikli lang ang buhay, sagot ng dalaga sa ngumiti. Tumango-tungo si Kevin. Akala niya puro nonsense lang ang alam nito. Ngayon na-realize niya mas gusto niya pa tong higit na makilala. Tumayo si Ivana, lumapit sa kinaupuan ni Kevin. Yumukod at hinalikan ang binata sa labi. Kung nagagawa niya to sa ibang lalaki, bakit hindi sa lalaking gustong-gusto niya? Siniil niya to ng halik. Natuwa ang dalaga dahil wala itong pagtutulman lamang, kundi tila nagugustuhan pa nito ang pagiging agresibo niya. Napaungol si Kevin nang galugarin ng dila niya ang bibig nito. Otomatikong sumapo ang kanang palad ng binata sa kanyang dibdib, siya naman ang napaungol. Napasinghap si Ivana, naghahangad ng higit pa ang katawan niya, at hindi siya papayag na doon magtatapos. Giniya niya ang binata papasok sa master's bedroom na naroroon habang lihim na nagbubunyi ang kalooban. Mukhang pumapabor sa kanya ang tadhana. Nakadama na saya si Ivana. Bawat haplos ng palad ni Kevin ibang-iba kumpara sa mga lalaking nakaniig niya. Gumagapang na ang labi ng binata sa leeg niya, banayad na humahalik pababa patungo sa kanyang punong dibdib. Bawat dampi ng labi ng binata naghahatid ng tila boltahe ng sensasyon. Tinatapatan ni Ivana ang galing nito. Naglalakbay din ang palad niya, humahaplos sa katawan ng binata. Otomatikong siya na nagbukas ng butones na suot nitong long sleeve. Napapalunok siya ng tuyong laway habang nagiinit ang katawan. Sabik na dinama ang matigas itong dibdib. Tinulungan niya itong maghubad. Hinagilap niya ang tingin nito at saka nginitian. Di naman nabigo si Ivana na ibalik nito ang hinihintay niyang ngiti. Kinilig siya nang sumilay ang magkabilaan nitong dimples. Shit, ang sarap mabuhay. Hinihila na siya ng antok dahil sa pagod pero tila inilutang siya sa alapaap nang maramdaman ang banayad na pagkaplos ng binata sa buhok niya at saka yumakap na mahigpit. Pumikit na si Ivana. Sana palaging ganto, aniya sa sarili. Kung masarap matulog na katabi at kayakap ang isang Kevin Martinez, mas masarap palang dumilat na ang gwapong mukha nito ang bubungan. Masuyutong nakatitig sa mukha ng dalaga. Magkadikit pa rin ang hubad nilang katawan. Sinunya pa ni Ivana ang nagkukumindig nito na hindi man lang nag-abalang takpan, tila laging handa sa labanan. Ngumiti si Ivana at isiniksik ang sarili sa hubad nitong katawan. Ang sarap damhin at singhutin ang natural na amoy nito. Para siyang nilutang sa alapaap nang dampian siya nito ng halik sa noo. Ang sarap sigurong maging legal wife ni Kevin. Tila kinakausap siya ng ambisyosa niyang utak.
Pumikit na si Ivana pero muling napadilat nang marinig ang tunog ng cellphone na nasa labas ng silid. Bumalikwas ang dalaga, saka kinuha ang kumot na nasa gawing paanan at ibinalot sa hubad na katawan. "Saan ka pupunta?" tanong ni Kevin. "May tumatawag sa cellphone ko." "Oo, alam ko, naka-maximum." Sarkasikong saad ni Kevin. Sa lakas ng ringtone nito, sinong di makakaalam ng paborito nito ang bandang Juan. Naiiling na tumayo na rin si Kevin at nagbihis. "Mamaya ulit ha?" Pilyang kinindatan to ni Ivana, saka tinungo ang cellphone na may 10 missed calls. Nawala ang ngiti sa labi ni Ivana na makita ang pangalan ng tumatawag, ang kanyang Kuya Oliver. "Nasaan ka? Pahingin pera." Saad nito mula sa kabilang linya. Inis na napupuntong hininga si Ivana. Pera na naman. Kabibigay niya lang dito last week at halos masagad ang laman ng wallet niya. In advance niya na rin ang para sa 30 sasahurin para sa prosyentong binabayaran kay Madam Magda. "Kuya, wala akong pera." "Ano? Ginawa ka ng Kevin na yan pero di ka man lang binibigyan ng pera?" Sarkasikong saad nito. "Kuya, wala akong pera at hindi ko jowa si Sir Kevin, boss ko." "E di perahan mo, bobo mo Ivana. Pinasok kita sa club para matutunan ng pagiging wais sa tuso. Bumalik ka na sa club kung wala ka namang napapala sa hayop na Kevin na yan." Singhal nito. "Walang napapala?" Napailing si Ivana. Hindi pa ba maituturing na swerte na naipapagamot niya ang tatay nila at nakalis na mga ito sa agapita? "Kapag wala ka na ibigay next week, ibabenta ko mga appliances sa apartment." Banta nito. Napakagatlabi si Ivana. Hindi siya iiyak. Hindi niya iiyakan ang kasamaan nito kahit hindi niya alam kung paano iiwasan ang perwisyo nito sa buhay nilang lahat. Sasagot pa sana si Ivana, ngunit hinablot na to ni Kevin at pinindot ang end call button. Natigilang napatingin si Ivana sa binata. "Kaya ka inaabuso dahil nahayaan mo. May diin itong wika. Hindi mo nakakausapin ang lalaking yan?" "Kuya ko? Kuya mo?" Ngumiti ng sarkasiko ang binata. "Hindi kapatid ang turing niya sa'yo, Ivana. Binubugaw ka niya kung kani-kanino para pagkakitaan at hinayaan mo dahil utu-utu ka?" Gigil na saad nito. Tila sampal ng realidad na natigilan si Ivana. "Kahit ano pang sabihin mo, kuya ko pa rin siya." Sa kawalan ng maisagot ay saad ni Ivana. "Akala ko dati ambisyosa ka lang, pero mas tanga ka pa pala kaysa sa inaakala ko." Tila may bahagi ng damdamin ni Ivana ang tinusok ng matalas na punyal. Tama naman ang binata, aminado siya na maganda lang siya pero ubod ng tanga. Muling tumunog ang cellphone, ngunit sa halip ibalik sa kanya ni Kevin, binagsak nito sa sahig at saka inapakan para mabasag. Napaawang ang bibig ni Ivana. Ang tagal niyang pag-ipunan ng pambili nun, binasag lang ni Kevin ng 1 segundo. "Android yan! Shit!" Mura ni Ivana. Tumalikod si Kevin, tila walang ginawang anuman. "Sir Kev, bakit mo naman binasag? Pambihira. Wala na nga akong sasahurin eh." "Papalitan ko kahit 10 cellphone pa na hindi kagaya niyan, mumurahin." Pabaliwala nitong sagot. "Uy, di ikaw na mayaman?" Umikot ang eyeballs ni Ivana. Pero nang muling sulyapan na nabasag na cellphone, nakadama siya ng panghihinayang. Basura lang para sa isang Kevin Martinez ang phone niya pero nanghihinayang siya dahil pinaghirapan niya mabili lamang ito. Ilang lato-lato din kaya ang nilamutak niya magkaroon lamang ng Android phone. "Palitan mo ito ng phone, ha? Yung latest," sigaw ni Ivana. "Bukas, may new phone ka na?" Ganting sigaw nito. Umingos si Ivana. Binibigyan nito ang lahat ng kailangan niya. Bakit kasi hindi na lang kasi siya ang pakasalan? Pero bigla niyang naalala si Camille. Oo nga pala, may girlfriend. Villa Ivana, Rancho Montefalcon. Nasa pinakadulong bahagi na ng Zambales ang pinakamalawak na hasyenda na pag-aari ni Don Silvestre Mondragon, ang pinakamayamang hasyendero sa bayan ng Zambales. Matagal na hong wala sa Club Carolina si Rosalinda Buenamente, Senyor Silvestre. 2 dekada mula nang umalis siya sa club, hindi na siya muling nagpakita pa. Mahabang litanya ng private detective na binayaran ng Don upang ipahanap ang babaeng ibinahay niya 25 taon ang nakakalipas. Humugot ng malalim na hangin si Don Silvestre. Umiikli na ang oras niya at panahon niya sa mundo dahil sa sakit, ngunit hindi niya pa rin natatagpuan ang kanyang mag-ina. Si Rosa ay nakilala niya sa mga panahong magulo ang kanyang isipan. Naghiwalay sila ng kanyang asawa noon at ito ang naging sandalan niya hanggang sa makahulugan sila ng loob. Itinira niya sa isang apartment ang babae
Nagpanggap siyang mahirap upang makasama ito at bumagay sa mundong kinabibilangan nito. Pansamantala siyang umalis upang sundan ang asawa niya sa ibang bansa at asikasuhin ang divorce papers nila. Ngunit umalis din si Rosa sa tinitirhan nito at ayon sa landlady sumama na daw ito sa ibang lalaki na ikinadismaya niya. Ngunit ang galit niya para dito ay pinaghilom na ng panahon. Pinananabikan niya pa ring makita ang bunga ng kanilang pagsasama. Ivana, gusto kong Ivana ang ipapangalan mo sa magiging anak natin. Tuwa niyang bulalas na makita ang resulta ng ultrasound. Babae ang pinagbubuntis nito. Nakadama ng lungkot ang Don nang maisip na napagkaitan siya ng pagkakataong makasamang anak. Gusto niyang makasama to bago pa man mahuli ang lahat. Gawin niyo ang makakaya ninyo. Tumango ang detective. Makakaasa po kayo, Don Silvestre. Hinahanap na namin siya maging sa ilang social media sites. Nabuhayan ng pag-asa ang Don. Kung kinakailangan magbibigay ako ng pabuya, gagawin ko. Mahanap lang ang anak ko. Umiling ang private detective. Hindi ho tama, Don Silvestre. Marami hong mapagsamantala ngayon. Marami na hong paraan para mahanap si Miss Ivana. Tumingin sa malawak na hasyenda ang Don, ang rancho at malawak niyang pag-aari. At ang maging milyones niya sa bangko ay nakahanda ng ilipat sa pangalan ng kanyang tagapagmana. Ngunit nasaan na nga ba ang kanyang heredera? May posibilidad na Ivana ang pinangalan sa kanya ng kanyang ina. Opinyon ng Don. Posible ho, ngunit maaari din namang hindi. Natigilan ang Don. Umiikli ng oras niya. Hindi siya papayag na iiwan ang yaman niya sa kung kanino lang. Mataman siyang nag-isip saka tinignan ng private detective nang tila may naalala. Sa Valenzuela niyo hanapin si Rosa. Galugarin ninyo lahat ng eskinita. Handa ko magbayad ng milyon mahanap lang ang anak ko. Tumango ang detective saka umalis na. Malungkot na pinagmasdan ng Don ang malawak na rancho. Hungkag ang pakiramdam sa kabila ng kanyang yaman. Lalong sumidi ang pagnanais niyang makasama ang anak sa huling taon ng kanyang buhay. 5 taon. Sana sumapat para matagpuan ang kanyang tagapagmana.